Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong October 17, 2016, ang mga otoridad ay pinuwersang pinasok ang bahay na ito na matatagpuan sa Davidson, Sydney, Australia. Nang magawa nilang makapasok, ilang minuto lamang ang kanilang itinagal sa loob dahil ayon sa ulat ay mangiyak-ngiyak silang lumabas pagkatapos makita ang kalunos-lunos na sinapit ng mga biktima. Ito ang nangyari sa pamilyang Manrique. Si Maria Claudia ay pinanganak noong 1973 sa Bogota, Colombia. Habang siya ay nag-aaral para maging abogado ay nag-cross ang landas nila ng kanyang kababata na si Fernando Manrique. Ang dalawa ay nagkamabutihan at nang matapos siya sa law school ay nakapasa si Maria sa bar exam at naging ganap na abogado. Habang si Fernando naman ay minsang naging parte ng army at nagtrabaho sa advertising. Pero kalaunan ay pinasok niya ang mundo ng information technology para sa mas magandang oportunidad. Ang kanilang relasyon ay nauwi sa kasalan at noong taong 2000, hawak ang kanilang mga working visa ay nagtungo silang dalawa sa Sydney. Sa ganda ng oportunidad at buhay nila sa Australia ay hindi nila pinalampas na maging citizen. Noong January 2005, ang bahay na ito na makikita sa 68 Sir Thomas Mitchell Drive, Davidson, New South Wales ay binili ng mag-asawa sa halagang 580,000 Australian dollars. Ilang buwan pagkatapos niyan, iniwan ni Maria ang kanyang trabaho bilang abogado dahil isinilang niya ang kanilang panganay na anak na si Eliza noong May 15, 2005. Halos isang taon pagkatapos niyan, noong August 24, 2006, ay ipinanganak naman ni Maria ang bunso nilang anak na pinangalanan nilang Martin. Sa mga litratong ito ay makikita na walang pagsidla ng tuwa ang mag-asawa nang mabiyayaan sila ng mga anak. Ngunit sa likod na magaganda nilang mga ngiti ay ang hirap, pagod, dedikasyon, pagtitiis at pagmamahal dahil ang kanilang mga anak ay parehong may kondisyon na non-verbal autism. Ayon sa mga eksperto, ito ay kondisyon kung saan ang isang tao ay hirap magsalita o kaya naman ay hindi nakakapagsalita. Ang iba sa kanila ay gumagamit ng sign language, mga facial expressions, o kaya naman ay mismong katawan nila para maipahayag ang kanilang sarili. Sa hirap ng pag-aalaga sa mga ito ay nagdesisyon si Maria na iwanan ng tuluyan ang kanyang trabaho para matutukan ang paglaki ng kanilang mga anak na hindi naman tinutulan ni Fernando. Nang nasa tamang edad na sina Eliza at Martin para mag-aral, ang mag-asawa ay nagkasundo na ipasok ang magkapatid sa St. Lucy's School na normal na paaralan. Para kay Maria ay mas maganda na ipasok mga ito sa normal na eskwelahan kesa sa school na para sa may mga batang autism dahil para sa kanya, gusto niyang matuto ang mga ito na makihalubilo at hindi mahiya sa ibang mga tao, hindi lamang sa eskwelahan pero kahit sa mga taong nakakasalamuhan nila araw-araw. Ang mga guro sa school ay inilarawan na ang magkapatid ay parehong mahilig sa arts, magpinta at ang panganay na si Eliza ay mahilig sumayaw at kumanta. Upang matutukan at mamonitor niya ang dalawa ay nag-volunteer din si Maria sa kantin ng eskwelahan. Hindi lingid sa kaalaman ng mga taong nakapaligid kina Fernando ang hirap na pinagdadaanan nila para maalagaan ang kanilang mga anak. At ang mga tao ay nagpatotoo na napakatatag ni Maria. Araw-araw ay lagi itong gumigising na maaga para ihanda sina Eliza at Martin para sa pagpasok ng mga ito sa kanilang eskwelahan. Noong Lunes, October 17, 2016, ay isang normal na araw lamang. Pero ang kaibigan ni Maria na si Nicole Brimble ay nagtaka dahil alas 10 na ng umaga ay hindi pa dumadating ang mag-iina. Kaya minabuti niyang kausapin ang teacher ni Eliza at Martin. Nang makumpirma niyang hindi pumasok mga ito ay tinawagan na niya ang cellphone ni Maria. Ngunit ang kanyang tawag ay napunta lamang sa voicemail dahil hindi ito sumasagot. Isang staff din ang tumawag kay Fernando pero hindi rin ito nasagot. Kaya noong 10:50 ng umaga ng araw ding yun ay tinawag na nila ang mga pulis para magsagawa ang mga ito ng welfare check.
10:55 ng umaga ay dumating ang 2 police officers sa bahay ng mga Manrique at kumatok sila sa pintuan pero walang sumasagot. Kaya dumungaw sila sa bintana ng bahay pero tila walang tao sa loob. Ngunit nagtaka ang mga otoridad dahil lahat ng sasakyan ng mag-asawa ay nasa kanilang garahe. Ibig sabihin, nasa loob lamang ang mga ito pero bakit sila hindi sumasagot? Si Nicole ay dumating na sa lugar at pinilit niya mga ito na pasukin ang bahay. Ngunit ang 2 pulis ay tumanggi dahil nasa kanilang protocol na bawal silang pumasok sa bahay kapag walang imminent danger o sa madaling salita, wala silang nakikitang panganib. Ngunit sa pamimilit ni Nicole ay napilitan ng 2 officers na gawin ang lahat para makita ang loob ng bahay. Si Constable Knight ay nagawang mabuksan ang isa sa mga bintana at nang hilahin niya ang kurtina, ay tumambad sa kanya ang katawan ni Maria na tila ito ay natutulog lamang. Kaya tinawag niya ito ng paulit-ulit pero hindi ito sumasagot. Kaya gamit ang kanyang police radio ay kumontak na siya ng ibang police officers para magpadala mga ito ng backup at mga ambulansya. Habang naghihintay ng backup ang 2 officers ay nagtulong silang pasukin ang loob ng bahay. Isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanila. 5 metro mula sa kanilang kinatatayuan ay nakita nila si Fernando na nakasubsob. Nang pulsuhan nila ang padre de pamilya, ito ay hindi na gumagalaw at hindi na humihinga. Nagtungo sila sa kabilang kwarto malapit sa hallway at doon ay nakita nila si Martin na tila natutulog lamang. Pero katulad ng kanyang ama ay hindi na rin ito gumagalaw. Sa sahig ng kwarto ay nakita nila si Tequila na alagang aso ng pamilyang Manrique na wala na ring buhay. Sina Maria at Eliza ay magkasama sa iisang kwarto at ang dalawa ay magkatabi na tila mapayapang natutulog lamang. Pero katulad ng lahat ng tao sa buong bahay, ay hindi na rin sila gumagalaw at patay na. Nang dumating ang paramedics at ambulansya ay ginawa nila ang lahat para ma-revive ang buong pamilya. Ngunit bandang 10:30 ng umaga ay kinumpirma nila na ang lahat ng miyembro ng pamilyang Manrique ay hindi na marirevive pa. Naging napakabilis ng pangyayari. Hindi mabilang ng mga sasakyan ng mga pulis ang dumating sa lugar kabilang ang mga forensic team. Ang daan patungo sa bahay ni Maria ay kaagad sinelyuhan ng tape at ang mga otoridad ay kaagad kinontak ang pamilya ni Fernando sa Colombia para ipaalam ang kanilang sinapit bago pa man malaman ng mga ito ang malagim na nangyari kina Maria mula sa balita o kaya sa social media. Sa video footage na ito ay makikita ang ilan sa kapitbahay ni Maria ay naging emosyonal nang malaman ang nangyari lalong-lalo na ang sinapit na magkapatid na sina Eliza at Martin. Sa mga sumunod na araw ay tikom ang bibig ng mga otoridad sa nangyari. Kaya ang laman ng mga ulat ay ang pagdating ng mga kamag-anak at kapamilya ni Maria na bumiyahe pa sa Australia mula Colombia. 2 linggo pagkatapos ang malagim na sinapit na mag-anak, ilang daang mga tao ang inilala kung gaano kabuti ang buong pamilya. Kung papakinggan mo kung gaano nila ilarawan ang mag-asawa ay masasabi mong sila ay maaaring maging inspirasyon ng mga bagong kasal dahil kahit sila ay may problema at mga pagsubok sa buhay, ang pagpamahala ni Fernando at Maria ay mas nangibabaw. Ngunit ang imahe na yan ay mawawasak dahil sa pagtagal ng tahimik na investigasyon ng mga otoridad sa pagkatao ni Fernando, ay matutuklasan ng publiko kung gaano siya kasamang asawa at ama. Para malaman natin ang punot dulo ng lahat ay bumalik tayo sa taong 2000 kung kailan dumating ang mag-asawa sa Australia. Ang mga susunod na mga impormasyon na sasabihin ko tungkol sa background at mga taong involved sa nangyaring ito ay mula sa 45 pahinang resulta ng inquest investigation na ginawa ng mga otoridad sa Australia na umabot ng 2.5 taon at inirelease noong May 2019. Ayon sa dokumento mula advertising ay pinasok ni Fernando ang mundo ng information technology at siya ay naging empleyado ng Fuji Xerox na isang malaki at kilalang IT firm. Kahit wala siyang mataas na posisyon sa kumpanya, sa sahod niyang 300,000 Australian dollars ay naging maganda ang takbo ng kanilang buhay. Pero noong 2013, dahil sanlulugi na ang kumpanya ay napilitan ng management na magbawas ng tao at sa kasamaang palad ay isa si Fernando sa mga natanggal. Gamit ang kanyang galing at mga natutunan sa dating kumpanya, hindi siya nabakante na matagal dahil tinanggap siya ng Drake Business Logistics
na isang IT consultant firm. Pero hindi katulad ng sahod niya sa dating kumpanya ay mas maliit ang sahod niya doon na umabot ng halos $190,000 lamang. Pero nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang siya ay na-promote bilang executive director sa branch na kanilang kumpanya sa Asia. Bukod sa dagdag na sahod, ang bagong posisyon na ito ay nagbigay sa kanya ng kalayaan na bumiyahe sa Asia ng 2 linggo sa isang buwan. Ayon sa dating katrabaho ni Fernando, ito ay isang awkward IT executive. Kahit mahiyain, ito ay magaling naman at eksperto sa kanyang mga ginagawa. Ngunit ang sinasabi niyang awkward IT executive ay tila naging superstar nang ito ay makabiyahe sa Vietnam, Thailand at Pilipinas. Ang mga naglabasang ulat tungkol kay Fernando ay inilarawan siyang merong double life. Ang mahiyain na executive director mula Australia ay naging isang confident na lalaki kapag ito ay pumupunta sa iba't ibang mga bar. Ayon sa ulat, kung ang mga babae sa Australia o kaya Colombia ay hindi magsasayang ng oras na kausapin si Fernando, ay ibang-iba naman ang trato sa kanya ng mga babae sa Asia. Para sa mga ito, siya ay isang hari na kanilang sasambahin anuman ang kanyang hilingin. Dahil sa atensyon na kanya nakukuha, bukod sa alak at mga babae ay tinangka din itong magparetoke sa Vietnam. Sa ulat ay nakalagay na kapag ito ay nasa isang bar, hindi lamang simpleng babae ang kanyang binabayaran dahil sinisigurado ni Fernando na ang makukuha at makakasama niya sa gabi ay isang high-price escort. Ito ang litrato ng babae na nakilala niya sa Kim's Tavern sa Vietnam at wala siyang hiya na ipakilala ito sa kanyang mga katrabaho bilang kanyang girlfriend. Ang relasyon ng dalawa ay natapos lamang dahil ang babae ay gusto siyang lokohin nang sabihin nito na siya ay di umanong nagdadalang tao. Bukod sa Vietnam ay natuklasan din ng mga otoridad na nagkaroon din si Fernando ng nobya sa Bangkok, Taiwan at Japan. Lahat ng ito ay nagawa niyang maitago sa kanyang asawa. Ayon sa kaibigan ni Maria, sa tuwing magrereklamo ito na nahihirapan siya sa pag-aalaga sa mga bata, ay lagi itong kinukumbinsi ni Fernando na ang kanyang ginagawa ay para sa kanilang pamilya. Ngunit sa pagtagal ng ganitong setup ay sumama ang loob ni Maria at naging matamlay ang pagsasama ng dalawa. Ang simpleng tampuhan ay lumala sa punto na naghiwalay na sila ng tinutulugan na hindi naman naging problema kay Fernando dahil sa tuwing siya ay babiyahe papuntang Asia, ay para siyang nakabakasyon ng 2 linggo. Pero ang kanyang double life na itinatago sa loob ng ilang taon ay nabunyag nang buksan ni Maria ang isang bill na dumating sa kanilang bahay. Isa sa mga transaksyon sa bill ay mula sa isang establishmento mula Asia. Nang i-google niya ang pangalan ng building ay natuklasan ni Maria na ito ay isang strip club. Pagkatapos siyang kumprontahin si Fernando ay nagdesisyon siyang makipag-divorce dito. Ayon sa divorce attorney ni Maria, 1 buwan bago mamatay ang mag-anak, noong September 2016, pumunta si Fernando sa Makati City sa Maynila dahil doon makikita ang main branch ng kanilang kumpanya sa buong Asia. Ngunit sa loob ng 2 linggo ay kapiling pala nito ang isang Filipina na itinago sa pangalang Jamie. Ang mga otoridad sa Australia ay agad nagpadala ng detective sa Pilipinas para ma-interview ito. Doon ay natuklasan nila na ang 44 na taong gulang na si Fernando ay nakilala ang 17 taong gulang na si Jamie sa bar na pinagtatrabahuhan nito noong 2015. Sinabi ng dalaga na sa loob ng 2 linggo ay kasama niya ang executive director at bago ito bumalik sa Australia ay pinatigil siya nito sa pagtatrabaho sa bar dahil handa itong suportahan ang kanyang mga pangangailangan buwan-buwan. Hindi nabanggit kung magkano ang kanyang allowance, ngunit ang unang beses na siya ay binigyan ni Fernando ng allowance ay noong April 2015. Nabanggit din ito na di umano'y nangako sa kanya si Fernando na ibibili siya ng lupa at bahay. Ngunit hindi ito natuloy dahil patay na ang Australiano. Ibinahagi din ng dalaga na noong huling beses na nakita niya ito ay noong September 2016 at ito ay tila stress at problemado dahil naging madalas ang pag-inom nito ng alak. Ang hindi niya alam ay nakipaghiwalay at umuusad na ang divorce nila Maria at Fernando noong 2016 pa. Ayon sa abogado ni Maria, nang matuklasan niya ang mga ginagawa nito sa kanyang mga business trip at pambabae, ay pinalayas niya si Fernando sa bahay. Pero dahil sa wala itong ibang matutulian, ay pumayag si Maria na manatili ito sa kanilang bahay habang naghahanap ito ng bagong matutulian.
Ngunit ang setup na ito ay hindi nagtagal dahil noong August 17, 2016, mas lalong napatunayan ni Maria na walang pakialam si Fernando sa kanilang mga anak. Ayon sa ulat, ang kanilang bunsong anak na si Martin ay hinimatay sa eskwelahan. Ngunit sa halip na iwan ni Fernando ang lahat na kanyang mga ginagawa para intindihin ang kanilang anak, ay hindi niya ito mahagilap dahil hindi man lang nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Madalas din itong magsalita ng malakas sa loob ng bahay na nagiging dahilan kung bakit nagigising ang mga bata. Kaya ang galit na galit at hindi na makapagtimping si Maria ay pinalayas si Fernando sa kanilang bahay. At sa loob ng ilang araw ay nanatili ito sa isang hotel. Ang mga kapamilya ni Maria na alam ang nangyayari sa loob ng tahanan ng mga Manrique ay suportado ang kanyang desisyon. Ayon sa interview sa kanyang ina, ang dating abogado ay balak na bumalik sa Colombia para sa bagong simula. Nasa plano nito na kapag na-finalize na ang divorce, ay babalik siya sa pagiging abogado at doon niya planong palakihin sina Eliza at Martin sa tulong ng kanyang mga kapamilya. Ang kanyang kaibigan na si Nicole ay sinabi na madalas banggitin ni Maria kung gaano kahirap ang araw-araw na buhay niya sa pag-aasikaso sa kanyang mga anak. Kaya kinontak nito ang NDIS o National Disability Insurance Scheme. Para sa mga hindi pamilyar, ito ay isang ahensya sa Australia na parte ng kanilang social services. Maaari mo silang lapitan kung nahihirapan ka sa pagpapalaki ng iyong mga anak at kaya nilang magpadala ng mga tao na maaaring tumulong sa iyo sa pag-aalaga. Noong September ay lumapit si Maria sa ahensya at noong October 2016 ay wala siyang mapagsidla ng kasiyahan dahil ang ahensya ay pumayag na magpadala ng social worker na tutulong sa kanya sa loob ng 2.5 oras sa umaga at 2.5 oras sa hapon. Bukod doon ay makakatanggap rin siya ng pinansyal na tulong na nagkakahalaga ng 25,000 Australian dollars na maaari niyang gamitin para mabili ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Ang balita na ito ay masayang ibinahagi ni Maria sa kanyang mga kaibigan dahil unti-unti ay nakaka-move on na siya. Nabanggit din niya na habang gumugulong ang kanilang divorce, ay gusto rin niyang bumalik sa pagtatrabaho. Kung ang divorce ay makakabuti kay Maria, ito naman ay magiging kalbaryo kay Fernando. Sa resulta ng investigasyon, lumalabas na ang nangyari sa pamilyang Manrique ay murder at ang itinuturong suspect sa nangyari ay si Fernando mismo. Ayon sa mga otoridad, kung milyonaryo at mapera ang tingin ng mga babae sa bar kay Fernando, ay iba naman ang estado nito pagbalik sa Australia. Isa sa mga motibo na tinitingnan ng mga otoridad kung bakit nito iniligpit ang kanyang buong pamilya ay dahil lubog ito sa utang. Ang mga perang ginagastos nito sa kanyang mga babae ay mula sa kanyang mga credit cards. Kaya lumobo ang utang nito na umabot na sa $28,000. Sa halip na magbayad siya ng tax ay ibinibili niya ang kanyang mga babae ng mga magagarbong regalo. Kaya meron siyang utang sa gobyerno ng Australia na umabot ng $11,000. Ang bahay nilang nagkakahalaga ng mahigit $500,000 ay hindi pala niya inaasikaso dahil sa halip na bayaran ito buwan-buwan ay binabayaran lamang niya ang interes nito. Negatibo ang nasa kanilang savings at nabunyag din na $6 lamang ang laman ng kanilang trust fund. Ibig sabihin, kung matuloy ang hiwalayan at depende sa mapagkakasunduan, bukod sa kanyang mga utang sa bangko ay maaaring humingi sa kanya si Maria ng alimony o sa Tagalog ay pinansyal na suporta sa pangangailangan nito pagkatapos ng divorce. Bukod dyan ay kailangan niya ring magbayad ng child support. Base sa computation na ito na nakita ko, maaaring humigit kumulang na $36,000 o 1.3 million pesos ang kanyang ibibigay kina Eliza at Martin sa loob ng isang taon para sa mga pangangailangan ng mga ito. Idagdag mo pa sa kanyang problema na maaari siyang makulong at magbayad ng multa kung siya ay hahabulin ng gobyerno ng Australia dahil sa hindi niya pagbabayad ng tax. Bukod dyan ay mas lalo pa siyang malulubog sa utang dahil kailangan niya pang magbigay ng buwan ng allowance kay Jamie para masuportahan ang mga hilig at pangangailangan nito sa Pilipinas. Kung sila ay maghiwalay ni Maria, ang bahay na halos 10 taon na nilang tinitirhan ay paniguradong maririmata ng bangko at maaaring ipag-utos ng judge na responsibilidad niya na bayaran ang bahay o apartment na tinitirhan ng kanyang mag-iina dahil siya lamang ang may kakayahan na bayaran ito. Pero ang problema ay walang pera si Fernando at lubog siya sa utang. Ang problemang pinansyal ang naiisip ng mga detectives na naging motibo ni Fernando para patayin ang kanyang mag-iina
dahil ayaw nitong mamulubi sa malabundok niyang utang at iba pang mga bagay na kailangan niyang bayaran sa hinaharap. Ayon sa resulta ng investigasyon sa bahay ng mga Manrique, ang ginamit ito ay ang walang amoy at nakamamatay na carbon monoxide na isang uri ng gas. Noong nabasa ko na gumamit siya ng carbon monoxide, ay nagtaka ako kung papaanong nagawa niyang makabili at makakuha ng gas na yon dahil ayon sa batas ng Australia, ito ay commercially available lamang, ibig sabihin, bawal na bumili ng ganitong uri ng gas ang isang tao, depende na lamang kung ito ay isang representative ng isang kumpanya. Ayon sa computer forensic expert, hindi nahirapan ang executive director na si Fernando dahil noong September 30, 2016, gumawa siya ng account sa BOC na isang kumpanya na kilalang supplier ng gas at mga welding equipments. Ang account ay ipinangalan niya sa Drake Business Logistics na kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan at nag-order ito ng 2 tangke ng gas. Ang delivery address na kanyang inilagay ay sa bahay ng isa sa kanyang mga trabahador na itinago sa pangalang Mr. at Mrs. Campos. Nang kausapin ng mga otoridad ang mag-asawa ay di umunong tinanong nila si Fernando kung saan ito gagamitin ang gas. Ang reply nito sa kanila ay di umunoy gagamitin ito ng isang tao sa kanilang kumpanya. Ang nag-deliver ng mga tangke ay nagtaka din dahil sa 10 taon niyang experience ay kailanman hindi siya nakapag-deliver sa isang bahay. Kaya para makasigurado na tama ang address, ay tinawagan niya ang phone number na nasa order. Ngunit itinuloy niya ang pag-deliver pagkatapos niya makausap si Fernando at kumpirmahin itong may kukuha sa mga tangke at ililipat ito sa address ng kanilang kumpanya. Nang ma-deliver na ang kanyang gagamitin sa bahay ng mga campus, ang sunod na problema ang kailangang solusyonan ni Fernando ay kung papaano niya madadala ang mga tangke sa bahay na tinutuluyan ng kanyang mag-iina. Kaya noong October 2, 2016, wala siyang tigil na nagmakaawa kay Maria na patuloyin ulit siya sa bahay. Ang kanyang ginamit at dahilan ay dahil sa di umunoy malaki ang kanyang problema sa pera at wala na siyang ibang matutuluyan. Ang mabait na si Maria ay pinayagan siyang bumalik sa bahay hindi para makipagbalikan, pero para ito ay may matulugan habang naghahanap ng kanyang bagong apartment. Ayon sa kaibigan ni Maria, 1 linggo bago makitang patay ang mag-anak, si Fernando ay tila naging Father of the Year. Tumutulong ito sa gawaing bahay, inaasikaso ang kanilang mga anak, at ito ay naging handyman dahil sa interview sa kapitbahay ni Maria, si Fernando ay laging abala sa pag-aayos ng bubong ng mga ito. Ngunit ang hindi nila alam, ang inaayos nito sa bubong ay parte ng kasuklam-suklam niyang plano. Habang nasa eskwelahan ang kanyang mag-iina, pumunta si Fernando sa bahay ng mga campus at kinuha ang 2 tangke na may lamang carbon monoxide at inilagay niya ito sa kanilang garden shed. Sa loob ng ilang araw, gamit ang iba't ibang mga power tools, si Fernando ay naging abala sa paglalagay ng isang napakahabang clear plastic hose na itinago nito sa likod ng mga halaman. Noong linggo, October 16, 2016, habang mahimbing na natutulog sina Maria, Martin at Eliza, ay isinakatuparan niya ang kanyang plano. Ikinonekta niya ang hose sa isang tangke na nakalagay at nakatago sa garden shed at mula sa labas, inilusot nito ang hose sa bintana ng kwarto ni Maria at Martin. Sa teorya ng mga otoridad, kumalat ang nakamamatay na gas sa buong bahay dahil ang ventilador sa kwarto ng mga ito ay nakabukas dahil mainit noon sa Sydney. Pero kung maliwanag na si Fernando ang pumatay sa kanya mag-iina, ay pinagtalunan naman ng mga eksperto kung intensyon din ba nitong mamatay kasama ang kanyang pamilya. Ayon sa 2 police officers na unang nakakita sa bangkay nito sa loob ng bahay, ay sinabi nila na ito ay nasa hallway at nakasubsob na tila ito ay naglalakad bago natumba. Kung sila ang tatanungin mo, sa kanilang teorya ay aksidente lamang itong nalason. Sa kanilang interview ay sinabi nila na iniligpit ni Fernando ang kanyang pamilya para mawala ang problema. Pagkatapos ay sasakay ito ng eroplano patungong Maynila upang makasama ang 18 taong gulang niyang nobya na si Jamie. Ngunit sa 2 taon at kalahating investigasyon ng mga otoridad sa nangyari, opisyal nilang inilagay na nagpakamatay si Fernando kasama ang kanyang asawa at mga anak. Dahil una, wala silang nakitang record na ito ay bumili ng ticket palabas ng bansa.
Ang pangalawang rason ay winasak nito ang telepono pati ang hard drives na kanyang mga computers na ayon sa isang psychologist ay senyales na hanggang sa huli ay gusto ni Fernando na huwag malaman ng mga otoridad at publiko ang kanyang mga ginawa. Ang tanging nakita nila ay ang huling transaksyon nito sa kanyang bangko kung saan pinadalhan niya si Jamie ng pera na nagkakahalaga ng 3,341 Australian dollars o 124,500 pesos sa palitan ngayon. Sa teorya ng mga investigador, ito ay isang parting gift o regalo ng isang taong nagpapaalam na. Nang mai-release ang resulta ng investigasyon sa inquest, ang mga tao ay hindi makapaniwala sa nangyayari sa loob ng tahanan ng mga Manrique at mga sekreto ni Fernando. Ang kanilang mga kapamilya ay tumangging magbigay ng anumang statement. Maaaring may pailan-ilan sa inyo na magsabi na dapat sampahan ng kaso si Jamie at ang kumpanyang BOC para sa kapabayaan nito. Ngunit isang bagay ang dapat mong isaalang-alang. Sa panglimang pahina ng dokumentong ito ay sinabi doon na ang rason kung bakit nagsagawa ng inquest ang New South Wales Police ay para maliwanagan kung paano namatay ang buong pamilya at kung meron ba silang dapat baguhin para maiwasan ang ganitong pangyayari sa hinaharap. Sa madaling salita, ito ay paraan ng gobyerno para maiwasan ang ganitong pangyayari dahil ang inquisitorial process ay hindi civil o criminal law. Pagkatapos ng inquest, iminungkahi ng Department of Health sa Australia na mas higpitan ang kanilang proseso para sa mga taong gustong bumili ng maraming tangke ng carbon monoxide. Ang pamilya ni Maria ay pinakrimit ang labi ng mag-iina at kasama nila itong bumalik sa Colombia. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.